panalangin namin ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Puri ng Diyos mga kapatid. So, ang ating gawain ay unti-unting lumalaganap sa mga iba't ibang bansa at saan man ito makarating. Ang salita ng Diyos ay kailangan to serve its purpose. Hindi ito babalik sa Diyos na walang mangyayari. So, salamat. At tunghayan natin ang mga kasulatan. Sa Romans chapter 8 verse 29 and 30. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he may be the firstborn among the many brethren. Purihin nating Panginoon. So, ang topic natin, verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So, ang topic natin ay predestination. Predestined. Ang Diyos, nung siya ay hindi pa Diyos, nandun pa lang nakatira sa isang mataas na dago. Ito ay ang pangpitong dimensyon. Ito ay punong-puno ng liwanag. There is no darkness at all in that dimension. It was an eternal. Walang simula at walang wakas. Ang tawag sa kanya, according to Isaiah chapter 57 verse 15, ay banal. So, ang kanyang pangalan ay banal. Nananahan sa dakong kaitaasan or in the seventh dimension. So, kung hindi kayo kung titingnan natin, there is dimensions in the world that we are living. Ang dimension natin kinabibilangan ay ang physical na dimension 1, 2, and 3. Ito yung time, matter, and as long na we can touch by our 5 physical senses of sights, ito ay nandun sa tinatawag na physical world or terrestrial world. Amen. At ang katulad ng liwanag, ang liwanag you cannot touch, pero ito'y nakikita na inyong mata. So, ang tawag dyan, since na nakakabit sa mansa 5 physical senses of sights, ay under the terrestrial world or physical world. And yun ay ang first 3 dimension. Amen. At ang 4th dimension, ito naman yung tinatawag na scientific world. Ang scientific world ay kailangan natin gumamit ng we cannot touch by our 5 physical senses of sights, pero nandito lang sa ere, nandito sa kung saan kayo nakaupo. Lahat ng boses ng tao sa buong mundo ay nandyan sa inyong mga paligid. Kaya lang, hindi nyo ito makita, hindi nyo ito marinig,
at hindi nyo rin ito mahawakan. Hindi rin ito maamoy at hindi rin ito matikman. So, ibig sabihin, wala tayo sa physical world. Ito ay ang buhay na nandun sa scientific world. Katulad ng sakit, ang mararamdaman lang ng physical na simptoma kapag ikaw ay may sakit ay kung ang temperatura mo ay medyo mataas, meron tayong tinatawag na normal temperature. Beyond that normal, ibig sabihin there is a symptoms na meron kang karamdaman. There is something wrong in your physical body. At hindi ito matukoy ng doktor kung ano yon, pero gagamit siya ng instrumento. So, ibig sabihin, ang sickness nandun siya sa scientific world. Ang telebisyon, ang picture ng tao, bagamat nandun sa malayo, ang kanilang mapicture ay nandito sa ating mga paligid at kailan mo lang ng instrumento, kaya nakikita mo sa telebisyon yung kailangan mo lang ng antena, transmitter, para yung picture ng taong sumasayaw kung ano man ang kanyang ginagawa doon sa ibang bansa o saan mang naroroon, ay makikita mo sa pamamagitan ng inyong mga mata at maririnig ang kanilang mga boses. So, ginamitan natin ng transmitter. So, these are under scientific world, mga kapatid. Ito yung fourth dimension. Pagdating naman sa 5, 6, and 7, ito ay nasa spiritual world. Ang dimension na nandun sa 5, ito yung mga taong makasalanan at sila'y namatay, nandun sila sa graveyard or Hades. So, maski anong instrumentong gamitin mo, hindi mo ito matukoy. Kagaya ng isang halimbawa na sa 5th dimension, nagbigay ng karamdaman o bukol doon sa isang physical na tao, sinuntok niya sa 5th dimension, bagsak yung tao, pero yung tao dito sa physical ay makikita mo na lang meron siyang black eye. At kapag sinuri ito ng doktor, sasabihin nila walang sakit, walang simptoma, hindi ito matukoy ng mga instrumento, pero ito'y gawa ng mga espiritong ligo na nandun sa pang-5 dimension. Kaya ang ginagawa sa mga iba, tumatawag sila ng albularyo or tinatawag na quack doctor. Amen. Ito yung mga taong namatay, nahiwalay doon sa kanilang mga katawang panlupa, at kapag nakita mo mabilis ang paggalaw doon sa dimension na yon, pagtingin mo, halimbawa naka-steady, tiningnan mo tao in a twinkling of an eye, tapos biglang nawawala. So, nandun sila sa 5th dimension. Ang 6th dimension naman, mga kapatid, ito yung tinatawag na paradise. Ito yung mga naniniwala kay Kristo na they are righteous in the sight of God. So, pupunta sila sa pang-6 na dimension. Or ang tinatawag dyan is saints under the altar. Pagdating sa pang-7 dimension, wala pang nakakaparoon maliban ng ating Panginoong Hesus
nung sinabi niya, ako'y babalik sa aking ama. Ibig sabihin, dati siya nandoon sa pangpitong dimensyon, punong-puno ng liwanag. At nagkatawang laman, ang liwanag na yon ang tinatawag na Logos. Ang Logos ay a quickening power. Ang Logos is the Word. So kung makikita nyo, mababasa nandun sa Hebrew chapter 4 verse 12. It quickens our mortal bodies. Ito ay nandun sa pangbitong dimension. Amen. At ngayon, naunawaan nyo kung bakit sinasabi ko na nung nandun pa lang sa pangbitong dimension, hindi pa siya pwedeng tawagin Diyos. Pero nung lumabas ang Logos at nag-create siya ng tinatawag na body form or theophany at nagsalita ang verbo let there be light, so ibig sabihin there was already a creation. In John 1:1, in the beginning was the Word. Kita nyo? And the Word was with God, and the Word was God. Since meron ng creation, meron ng sasamba sa eternal spirit, pwede nang tawagin Diyos. Amen. Purihin natin Panginoon, mga kapatid. Naway, naintindihan nyo ang gusto kong ibigay sa inyo ng Diyos. He was that eternal spirit. In the back part of the mind of God, wala pang creation, lahat. He was that eternal spirit ay meron ng mga attributes. Alam niya na sa panahong ito, ikaw ay tatanggap sa ating Panginoon. So from the beginning to the end, alam niya ang bawat nangyayari sa mga sangkatauhan, sa mga kulisap, lahat ng mga insekto, lahat ng mahayop, alam niya. Because our Lord Jesus Christ is omnipotent, omniscience, and omnipresent. Pag sinabing omnipresent, is the ever-present God. Kaya ang Diyos nandito sa ating kalagitnaan. Napapakinggan niyo ang Diyos. Palagi kong sinasaysay, mga kapatid, 1 Timothy 3:16. Sabi sa una, great is the mystery of godliness, God manifested in the flesh. Ang berbo ay nagkatawang tao. At ang berbo ay naipapangaral ngayon sa inyo, mga kapatid. Simplify natin, ay inyong napapakinggan ngayon ay ang berbo ng Diyos. At ang berbo ng Diyos ay ang Diyos mismo. John 1:1. So, ibig sabihin, meron na kayong pundasyon. Inaakay ko kayo, mga kapatid, na paniwalaan nyo ang berbo ng Diyos, at kung kayo'y maniwala na merong berbo ng Diyos na nasa ating kalagitnaan ngayon, ay hudyat na magkakaroon ng kapangyarihan. Babaguhin niya ang inyong mga buhay. So, balik tayo sa ating topic. Sabi, for whom He did foreknow, ibig sabihin, before the foundation of the world, nakita kanya, kapatid ko, na nakikinig ka ngayon ng kapangaral ng salita ng Diyos. He also did predestinate. Kapag ikaw ay naniwala, there is a predestination. Before the foundation of the world, ay predestined ka na ikaw ay ligtas. Amen. Walang kinalaman ng tao rito. Ang Diyos ang siyang nakakalam, because He predestined you into life eternal. Amen.
He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. So, kapag in His foreknowledge, nakita ka niya, and then, na-predestine ka, at merong requirements. Kasi, ikaw mismo bilang predestinated seed, ay maglo-glorify ka, magiging image, imahen ka ng kanyang bugtong na anak. Amen. Sabi, to be conformed to the image of His Son, that He, ang ating Panginoong Jesucristo, might be the firstborn among many brethren. Siya ang unang naipanganak sa lahat ng kanyang mga kapatid, at tayo ang kanyang mga kapatid, the predestined one na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Remember, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sabi ni Hari Solomon, there is only one whole duty of men. Matakot kayo sa Diyos at sundin ang kanyang kautusan. Para masundan mo ang kanyang kautusan, hindi sa pamamagitan ng ating mga righteousness, act of righteousness. Merong requirements para ikaw ay maging kagaya mismo ng ating Panginoong Hesus. At ang requirements sa verse 30, moreover, whom He did predestinate, yes, natalakay na natin predestinate, for no, nakita niya, binigyan ka ng laya to choose between evil and good. Ito yung tinatawag na free moral agency. At dun sa free moral agency na kanyang ibinigay sa bawat tao, yes, He is God, He knows all things. From eternity to eternity, from the beginning to the end, na sa oras na ito, ikaw ay nakikinig at tinatanggap mo ang berbo ng Diyos. Amen. Ngayon, merong gagawin ng ating Panginoon. Moreover, whom He did predestinate, alam niyang ikaw ay tatanggap, then He also called. Merong calling. Ano yun, Pastor? Tingnan natin kay Abraham. Abraham is the father of our faith. He was a predestined one. In the foreknowledge of God, nakita niya na hindi pa nangyayari, nakita na niya kung anong mangyayari. At yung predestinated seed, sabi, then He also called them. Ibig sabihin, hindi lang si Abraham. So si Abraham, it's either or vision or dreams, or kinausap siya nating Panginoon, Abraham, get thee of thy country, at dadalhin kita sa lupang pangako. At si Abraham ay sumunod sa tinig ng Diyos. May mga halimbawa sa ating panahon, nagikinig kayo ng kanyang salita, pero sa inyong mga puso, merong a deep calling unto the deep. Merong pagtawag sa kaibuturan ng inyong mga puso, mga kapatid. Amen. Si Moses, bagamat sa kanyang righteousness in his heart, ay alam niyang siya ay Hudyo, binigyan siya ng pagkakataon upang maging Pharaoh of Egypt. Gumawa siya ng sariling hagbang na ang kanyang nararamdaman sa kanyang puso to be a redeemer.
para palayain ang buong Israel doon sa Egypt, bansang Egypt. Sa kanyang gawi ay si Moses ay hindi niya nagampanan sa pamamagitan ng kanyang mga karunungan. Pero since he was predestined to be a redeemer of the slavery of Israel in Egypt, ay anong ginawa nating Panginoon? He called. Tinawag siya. Pagtawag ng Diyos sa kanya is the attraction in Mount Sinai. In that mountain, nakikita ni Moses merong apoy na naglalagablab, pero yung bus naman hindi naman nasusunog, pero apoy. Kaya nagkaroon ng attraction si Moses. So yun ang paraan ng pagtawag ng Diyos kay Moses. After 40 years na pinag-aral ng anak ni Pero upang maging kahalili ni Pero, amen, then tumakbo siya dahil pumatay siya ng Egyptians for the cause of his brethren, mga Hebrew na pinapahirapan, and then in the wilderness 40 years para maalis ang kanyang mga karunungang natutunan doon sa bansang Egypt. After 40 years, there is an attraction in the mount. Kaya nailagay doon sa kanyang puso, gusto niyang puntahan yung burning bush na yon. So there is a calling in his heart na bakit ganon? Hindi ito ugma doon sa aking pinag-aralan sa law of science. At nung siya ay umanhig doon sa bundok, doon sa apoy na yon ay merong salitang berbo ng Diyos. Sabi, Moses, Moses, alisin mo ang iyong panyapak. Dahil ang lupang ito ay banal. Nakita nyo, sa apoy na yon merong nangusap. At nag-usap sila, and he was called and to become or para palayain ang bansang Israel doon sa Egypt. Sabi ni Moses, anong gagawin ko, Panginoon? Hindi ako marunong magsalita. Ibig sabihin, lahat ng karunungan ni Moses ay nawala. Anong gagawin niya sa Egypt na punong-puno ng mga sandata, mga general, si Pero, napakaraming mga chariots, mag-isa lang siya, anong gagawin niya? Ang itinuro ng Diyos ay ang hawak sa kamay ni Moses. Ang tungkod na yon ang siyang nagamit para mapalaya ang bansang Israel sa Egypt. Dahil sa panahon ni Abraham, tinukoy na ng ating Panginoon na ang iyong binhi, Abraham, ay mangingibang bayan sa 400 taon. So nakita nyo mga kapatid, and yan ay ang pagtawag kay Moses. There must be a calling. Then he also called, and whom he called, yung tinawag naman si Moses, si Abraham, and we are called the royal seed of Abraham. So kung kayo'y tinawag ng Diyos, marahil sa panaginip, marahil in a still small voice, marahil ang anghel ng Diyos sa inyo nakita, marahil nung nangangaral ang isang pastor ay merong tumimo doon sa inyong mga puso, a calling. So sa iba't ibang paraan, kung ikaw ay predestined, ikaw ay tatawagin ng Diyos. Itong mga requirements, yung mga predestined ay kanyang tatawagin.
So, meron tayong tinatawag na requirements. Maski anong gawin mo kung ikaw ay hindi tinawag ng Diyos, hindi mo maintindihan ang kanyang salita. Pag-aralan mo from Genesis to Revelation, imemorya mo yan, maging matalino ka para to reason out, i-defend ang salita ng Diyos, hindi pa rin yan sapat. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at katotohanan. Hindi mo ito pwedeng pag-aralan. Kailangan merong calling. At ang calling na yon, sabi, when you are called, moreover whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, yung mga tinawag na yon, them he also justified. The beginning of life is when you fear God. Kita nyo? Sabi ni Haring Solomon, the old duty of men, fear God. Kaya when you are called, ang unang mararamdaman mo ay takot sa Diyos. Kung wala kang takot sa Diyos, ikaw ay pumapatay, gumagawa ka ng adultery, gumagawa ka ng paglalasing. So, nandun sa Galatians chapter 5 verse 19. Nag-umpisa lang sa isang pamilya na hindi pagkakaintindihan. Tapos sa mga kapitbahay, nag-aaway. So sa buong barangay may kaguluhan, may division, chismis, lahat ng basura na works of the flesh according to Galatians 5:19. Then, barangay sa barangay, may mga leader naman sila pero ganun pa rin, napakagulo. Hanggang sa lumalaki bayan, buong bayan, na napakagulo ko, punong-puno ng korupsyon. Hindi na nga malaman kung anong gagawin ng ating presidente para masugpo ang korupsyon. Amen. Sa bayan, probinsya, hanggang sa buong bansa na napakagulo. Merong rebellion, merong fascista, merong komunista, at sa bawat bansa, sa karatig na pook, ay kaya meron tayong tinatawag na wars and rumors of wars. Nag-umpisa lang yan, mga kapatid, sa hindi pagkilala sa salita ng ating Panginoon. Pero kapag ikaw ay predestined, tinawag ka ng ating Panginoon, then you will go into a process na bigkas na natin yan, mga kapatid. Process of grace. Ang biyaya ng Diyos ay nasa justification, nandun sa sanctification, and then babautismoan ka ng Espiritu Santo. Then after that, ito yung tinatawag na adoption, to be conformed into the image of His Son. Ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa bawat predestined ng ating Panginoon sa huling panahon. Mga kapatid, hallelujah, checking nyo na tinawag kayo ng Diyos. Ang aming pangangaral ngayon ay pinapabot namin sa mga taong merong pagkilala sa kanila ng ating Panginoon para ihugpong ang pananampalatayang meron sa mga tinatawa sa mga sugo ng Diyos. Ito yung fivefold ministry na nandun sa Ephesians chapter 4 verse 11. Kaya mga kapatid, napakatamis paglingkuran ng ating Panginoon.
Yes, Matthew 24 verse 24. Maraming bulang propetang siyang lalabas. Pero merong mga totoo, mga kapatid. Merong mensahe ang ating Panginoon dito sa ating panahon. Nandito tayo sa huling yugto ng kasaysayan ng mundo, mga kapatid. Sabi nila, patapos ng pandemic, purihin ang ating Panginoon. At meron ding mga nagsasabing sila'y nakakakita ng mga future events na merong parating pa rin mas matindi doon sa COVID-19. Amen. Ang salita ng Diyos ang siyang nagsulat ng mga hinirang o inasihan ng Espiritu Santo para isulat ang Biblia from Genesis to Revelation. At ikaw, kapatid ko, sa pakikinig at pagkikinig mo ng kanyang salita ay nadadagdagan ang iyong mga pananampalataya. At ang pananampalatayang yan, mga kapatid, haleluya, magkakaroon ng bisa. Kapag nanampalataya ka sa kanyang salita, ang iyong pinanampalatayanan ay ang Diyos na lumalang ng langit ang lupa. Amen. So, meron tayong pagkakakilanlan sa mga taong ito, mga kapatid. Merong nagtanong isang apostol ng ating Panginoon. Dahil sabi ng apostol na yon, Panginoon, merong doon sa kabilang ibayoy ka at siya'y nangangaral ng iyong salita. Pero hindi naman sumasama sa atin. Sabi ng ating Panginoon, hayaan mo lang sila. Kung sila'y nasa Diyos, kasama natin. Panginoon, paano namin makikilala kung yun ay nananampalataya sa iyong salita? Sabi ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At ang bunga ng Espiritu Santo ay nandun sa Galatians chapter 5 verse 22. Pag-ibig. Yan ay isang bunga ng Espiritu Santo. It is a gift. Pati yung may hinanakit sa iyo, mahal mo. Yung kaaway mo, mahal mo. Kaya sabi ng ating Panginoon, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Dahil hindi naman talaga laman at dugo ang ating kaaway, kundi ang espiritu na the uses that wicked flesh. Ito ay ang diablo na nasa mga tao. Lahat ng mga taong ang kanilang kalikasan ay nandun sa Galatians chapter 5 verse 19, adultery, murderer, there are fruits of the Spirit, drunkenness, lahat ng manginginom. Nung ako umiinom pa ng alak, I justified myself, ligtas ako. Umiinom nga ako pero hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako nangi-small ng aking kapwa-tao. Pero umiinom ka. Kasama ka pa rin doon sa works of the flesh. Natutunan natin dahil sadyang lahat tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kailangan natin ang tinatawag na tagapagligtas. At ang ating mga kasalanan ay may kinalaman sa dugo. Kailangan merong papatak na dugo na isang taong walang kasalanan.
Kaya nung naipanganak ang ating Panginoon sa sabsaban, naipanganak as a virgin birth, birhen. Dahil sa Psalm chapter 51 verse 5, sabi ni David, "Behold, I was shaken in iniquity, and my mother conceived me in sin." Ibig sabihin, kung susuma total mo doon, na ipanganak tayong lahat sa tinatawag na sexual desire. Tanong mo nga sa inyong tatay, magulang, tatay, talagang gusto nyo bang ako'y nung lumabas ako sa sinapupunan ng aking nanay, tuwang-tuwa ba kayo? Kasi maraming mga mag-asawa ngayon na hanggat maaari ay ayaw nilang magkaanak just to satisfy themselves. Ito yung tinatawag na shapen in iniquity, and my mother conceived me in sin. Kaya merong kinalaman sa dugo ang ating kasalanan, kaya dugo rin ang pambayad ng ating mga kasalanan. Isang totoong tupa ng Diyos nung sumigaw si Juan Bautista, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Kaya nung nabayubay sa krus ang ating Panginoon Jesucristo, ay meron na tayong puwang upang tunghayan ang tinatawag na most holy place. Kaya yung templo, kurtina ng templo ni Solomon ay from top to bottom ay napunit at nailantad yung tinatawag na most holy place. Amen. And in reality now, dahil meron ng puwang kapag in-apply mo ang dugo o yung buhay ng ating Panginoong Hesus sa iyong katauhan, na hindi naman talaga natin ginawa, kundi siya pa rin ang siyang nagtrabaho para maging conform tayo to the image of His Son. Wala tayong ginawa, mga kapatid. Ephesians 2:8 sabi, "For we are saved by grace through faith." Biyaya ng Diyos sa pakikinig at pagkikinig ng Kanyang salita, o ito yung berbo ng Diyos. Hindi sagana ang ating gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Ang ating kaligtasan is a gift of God. So sa lahat ng gustong maligtas ang kanilang mga kaluluwa at hindi mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy, ito na ang pagkakataon, mga kapatid ko. Magkalayo man tayo, wala man tayong face to face, pero kapag tanggapin mo ang ating Panginoon sa inyong puso, kayo'y ililigtas ng ating Panginoon. Amen. So, yung sinabi, requirements, called, tinawag ka. Then, yung tinawag, i-justified, at yung i-justified, i-glorified. Amen. Pag sinabing glorified, niluwalhati ang iyong buhay. Sabi, whom He justified, them He also glorified. Kayang gawin ito ng Diyos. Kung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ito ng ating Panginoon. Amen. Na ang puso ng Diyos at ang inyong puso ay magiging isa. Kapag ang puso ng Diyos ay masaya, masaya rin ang puso mo. Amen. Kita nyo, mga kapatid, to be conformed to the image of His Son. Magiging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang unang naipanganak at tayo naman bilang mga magkakapatid ang sumunod.
Amen. Siya, nung nasa laman, sabi niya, hindi ako naparito upang sumbatan ang inyong kautusan. Hindi ako naparito upang to destroy your law. Naparito ako para gampanan ang inyong mga kautusan na isinulat ni Moses at ang mga propeta, the law and the prophets. Kaya nga sabi sa Luke chapter 16 verse 16, for the law and the prophets were until John, and then the kingdom of God is preached. Pag sinabing kingdom of God is preached, walang iba kundi ang Diyos ang naipapangaral. Amen. Mga kapatid, ang logos ng Diyos, ang berbo ng Diyos ay makapangyarihan. Paniwalaan mo lang, tanggapin mo, meron siyang kakayanan anumang nais niyong mangyari sa inyong mga buhay ngayon. Maraming mga kabataan na namamatay sa pandemyang ito. Wala tayong lugar na sasabihin natin ligtas. Ay vaccine. Amen. Kung ito'y ginawa ng tao, I could say, ang dyablo na nasa tao. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, kahabagan niyo inyong mga sarili. Ang biyaya ng Diyos ay unti-unti magsasara. Habang bukas pa ang kanyang biyaya, inaanyayahan ko kayo na tanggapin ang kanyang mga salita. Huwag niyong isiksik sa inyong mga kaisipan. Buksan niyo inyong mga puso at namnamin niyo ang biyaya ng Diyos. Habang nakikinig kayo ng kanyang masalita, unti-unti binabago kayo ng kanyang salita. Ang salita na inyo napapakinggan, pagdating sa inyong mga puso, mga kapatid, kung meron mang unrighteousness sa inyong puso, ito ay tatakas. Dahil inihalin tulad tayo ng ating Panginoon sa liwanag at dilim. Kapag ang iyong buhay ay mayroong takot sa Diyos at sinusunod mo lahat ng palatuntunan o kautusan ng Diyos, ikaw ay anak ng liwanag. At ang kadiliman naman, kapag gumagawa ka ng ito'y hindi naayon sa kanyang salita, ang iyong katawang panlupa ay punong-puno ng kadiliman. At ang liwanag at dilim, kapag ito'y nagpang-abot, tiyagin ko sa inyo mga kapatid, papanaw ang dilim, magliliwanag. Kapag umalis ang liwanag, magdidilim. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, ang liwanag na ng kanyang salita, papasukin mo sa inyong mga puso. At sasabihin ko sa inyo, maaari kayong iligtas ng ating Panginoon. Amen. According to Romans chapter 10 verse 13-14, paano nga naman kayo maniniwala kung hindi naman kayo nakakarinig? At ngayon ay nakakarinig kayo mga kapatid. At pagit kayo, paano kayo makikinig na wala namang sinugo, hindi nyo naman walang mangangaral.
Merong nangangaral sa inyo, mga kapatid ko. At paano mangangaral ang isang tao na hindi naman sinugo ng Diyos? Merong sinugo ng ating Panginoon. Sa mga huling araw, nagsugo siya, sabi according to Ephesians chapter 4, verse 11, propeta, apostol, pastor, teacher, and evangelist. Mga kapatid, hallelujah, ang Diyos na ating paglilingkuran ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Huwag kayong sumandal sa turo ng mga taong nag-aral sa mga kolehiyo, theologians. Lalo kayong mapapahamak, mga kapatid, dahil ang pagkain ng Bible schools ay ang mga pagkain, mga nakaraan, mga panisikanan. Nung sinabi ng ating Panginoon, nung ang mga bansang Israel ay nandun sa wilderness, siya nagpapaulan ng mana, bread from heaven. Kumain lang kayo ayon sa pangaraw-araw ninyo, magkukumuha lang kayo ayon sa pagkain nyo sa araw na ito. Bukas, magpapaulan ulit ng ating Panginoon. Sinubukan sila ng Diyos pero hindi nagawa. Karamihan ng mga Israelita ang ginawa, kumuha ng marami at para hindi sila maubusan at kinabukasan ay meron pa silang mga pagkain. Nakita nyo, mga kapatid, yung kinuha nila ngayon, kinaumagahan, meron ng uod, hindi na nila makain. Ganyan inihalin tulad ang mga Bible schools sa panahon natin. Ang Bible school, ang kanilang katuruan ay ang katuruan ni Wesley, katuruan ni Luther, katuruan ng mga nakaraang mga ginamit ng Diyos. Pero ang kailangan natin, mga kapatid, ay ang pagkain na papanahon. Itong tinatawag na food in due season. Wala nang bisa. Meron ng amag yung mga nakaraang turo. Bakit mo naman nasabi, Pastor? Makinig lang kayo. Walang buhay. Puro pamumulitika, mga kapatid. At ang politika is the most dirtiest game. Sa politika, walang permanenteng kaaway. Walang permanenteng kaibigan. Parti-partido yan. Kanya-kanyang para makuha yung pinaka-top post o president. Kanya-kanyang sira. This is the kingdom of this world. At ang kaharian ng Diyos ay narito rin naman, mga kapatid. Just like a scientist na nakapag-invento ng rockets para sila'y makarating sa buwan, pero ang isang maliit na dahon na tumutubo sa mga damo ay hindi nila ma-explain bakit ito lumalaki. Samantalang sila'y napakatalino at gumawa sila ng potato na kahalintulad ng bunga ng original na potato, magkahawig na magkahawig. At in-experiment nila, tinanim nila sa matabang lupa, both sides. Yung original ay ito'y tumubo, nagkaroon ng dahon. At yung isa na gawa ng tao, ito'y nabulok. Mga kapatid, pagpapatunay na ang Diyos is the omnipresent, the ever-living God in all ages. Sabi niya kay Moses, nung panahon ni Moses, ang pangalan ko, I am the I am, the ever-present God.
Siya pa rin yung I am na nandito sa ating mga kalagitnaan, mga kapatid. Kung ito'y tumitimo doon sa inyong puso at medyo merong kirot na inyong nararamdaman, nasasaktan kayo, ito'y mabuti. Dahil ito'y hihilom and He can transform your life from darkness into His marvelous light. At magiging asin kayo ng mundo. Ang buhay ninyo ay kahiling tulad ng buhay mismo ng bugtong na anak ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Mga predestinated seed ang aking pinakausap ngayon. Luminya na tayo, mga kapatid. Kahabagan kayo ng ating Panginoon. Hindi kayo magtatagal dito sa ating pangangaral kung walang binhi na nasa inyong mga puso. Amen. At ang binhing yun, dati nandun kayo sa pagpupot ni Satanas. Meron kayong righteousness deep in the center of your heart, pero tila baga merong dark clouds na nakapaikot dun sa liwanag na malit na yun. Pero oras na yung malit na binhi ay natunghayan ng tinatawag na sunlight, S-O-N. Ang mensahe sa huling panahon. At may hukom doon sa binhing yun, mga kapatid. Ito'y tutubo. At yung darkness, ito'y aalis, mga kapatid. The dark clouds. Oh, hallelujah. Napakasarap, mga kapatid, paglingkuran ng ating Panginoon na merong pananampalataya. Hallelujah. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, mga kapatid, ano man ang inyong mga pangangailangan, hallelujah, maaaring ibigay ito ng ating Panginoon. Just believe. Maniwala ka lang kayo, mga kapatid. Hindi lang yon. Una, the transformation of your life. Kaligtasan na inyong mga kaluluwa. Pangalawa, ay ang mga bagay na inyong mga pangailangan at ito'y idaragdag ng ating Panginoon. Hallelujah. Puri natin, Panginoon, at sa pagkakataong ito, tayo'y mananalangin para sa inyong mga pangangailangan, mga kapatid. Kung ikaw ay merong may sakit, if you believe, and God shall heal you. Kung ikaw ay may problema, He can comfort you, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayon. Hinihiling ko po na magkaroon ng kapangyarihan ng lahat ng aming mga napakinggan. Lord, ng iyong salita ay pawang spirito at buhay. Na ipunla sa kaibuturan ng kanilang mapuso. Kaya ako'y nananalangin, Panginoon, palaguin mo ito hanggang sa magkaroon sila ng takot sa iyo. O hallelujah. Panginoon, salamat sa mga biyayang mga nakaraang bagay naming natatanggap. Hallelujah. Gamitin mo yung abang lingkod upang daluyan to express kung anong ginawa mo sa akin, kung anong binigay mo sa akin, Panginoon, ay bibigay ko rin naman sa iyong mga anak na parating pa lang. Hallelujah. Lord, anumang kasalanan na kanilang ginawa, may you forgive them, Lord.
at pagpalain mo sila sa kanilang mga spiritual na pamumuhay kasunod ng physical na mga karangyaan dahil ito ang inyong mga pinangako. When you said in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat po Diyos, kaya kapayapaan nawa, pag-ibig, katuwaan sa puso ng bawat nakakapakinig ang siyang mailarawan sa kanilang mabuhay. Thank you in your name. May your name be magnified in our life always. We have that life. Oh, hallelujah. Wala kaming ginawa kundi tanggapin lang ang iyong biyaya at binigyan mo kami ng chance upang may control kami sa buhay ng iyong anak na si Jesus. Lord Jesus, iwanan ko masalita ito bilang inspirasyon para sa bawat pusong nakikinig. Thank you, and may God bless you all saints of the Most High God. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ, this is our prayer. God bless you all again and again.